mayayabang yung mga nasa Canada. Pero puro utang naman kayo dyan. Pinoy ako! Okay. It's 4:45 in the afternoon at kailangan ko magmadali pauwi ng bahay kasi yung aking cable guy ay darating sa bahay ng 5 o'clock in the afternoon. Pero sinabihan ko siya na between 5 and 6 siya dahil manggagaling ako sa trabaho. Papapalitan ko yung aking cable and internet provider dahil medyo may kabagalat. Matagal ko nang iniinda yung internet nila kasi mabagal. Titingnan ko kung mas mabilis dito sa competitor nila. Yung provider ko kasi ng internet is Telus. Lagi ko nasasabi yun sa mga vlogs ko. Pero ewan natin. Titingnan natin kung mas mabilis itong kumukumpetensya sa kanila na provider, which is Rogers. O, doon sa mga kababayan natin na naandito sa Canada, nagkakaroon ba kayo ng problema sa Rogers? Baka kasi mamaya magpalit ako ng provider, tapos mamaya mas mabagal ang kanilang service ng internet at hindi maganda ang kanilang customer service. Susubukan ko lang kasi meron silang promotion ngayon eh. Yung 1 month daw na libre, wala kang babayaran, ita-try out mo lang yung kanilang services and meron kang free either yung camera doorbell or yung kanilang mismong camera, yung parang CCTV na ikakabit nila ngayon. So kahit alin man yung piliin mo, babayad ka ng extra $5. But yung isa doon libre. Yung mga yan pagbinsan magaling sa mga promotion eh, no? Pero siguro talagang gagawin ng ibang mga provider for your 1 month trial, maaring ang pinurchase mo ay yung mabilis daw. Hindi ko alam kung anong mga paano nasusukat yung bilis niyan eh, through Mbps yata yan eh, yung speed ng internet nila. Baka ika-crank up nila, and then pagkatapos na-expire na yung 1 month mo, sige pipirma ka na ngayon ng kontrata. That's the time na ibababa na nila yung iyong Mbps or yung speed mo. So we'll see, we'll try and see. Ganito pa naman dito, kung kailan nagmamadali ka na umuwi, that's the time makaka-experience ka ng traffic katulad nito. Pero talagang 4:50 na eh. So rush hour na. Ganito ang itsura ng rush hour dito sa Yellowhead Trail na ito. Matraffic. Kung nagkaroon pa ng insidente dito or ng accident, dahil 2 lanes lang ito ngayon, yan nakikita nyo yan, siyempre kakainin niya yung 1 lane. Kung may aksidente, tatabi
Tapos isang lane na lang ang gagana. Kaya mas grabe na ang traffic. So tingnan natin sa mapa kung nakayelo. To. Kaya ako nag-GPS para makita ko yung traffic flow. Kasi dito lumalabas yung traffic flow Pag nakayelo siya, sabihin medyo mabagal. Pag naka-red, yun ang problema. Uy, hindi gumagana yung GPS ko It's not working, so hindi ko alam kung mahaba ba tong traffic na to or hindi. Hindi gumagana yung cable ko. Ayan. So anytime baka tawagan na ako nung cable guy or yung technician. Okay. Ayan. Sabi ko naman yung nanay ko nasa bahay. Pero kailangan ko daw i-download yung apps. Ay, yung bahay ko nga pala. Yung bahay ko ay matatapos na yung contract niya kasi mag-almost magpa 5 years na pala ako by November. Dito kasi mga kababayan, makikwento ko lang sa inyo. Yung bahay dito, if kumuha ka ng bahay, may contract yan. So yung contract niyan after 5 years, mostly 5 years pagka bagong kuha mo lang. After 5 years, it's either may option ka to renew the contract, pangalawa, or gamitin mo yung equity ng bahay mo kung gusto mo na magpa-renovate. Thirdly, pwede mong ibenta yung bahay mo tapos kumuha ka ng panibago. Or yung ibang mga kakilala ko dito, ang ginagawa nila, kumukuha sila ng bagong bahay, and then yung bahay nila na mag-e-end ng contract, i-renew nila yung contract noon, paparentahan nila ngayon. So ang mangyayari ngayon, yung nagre-rent dun sa bahay, parang siya yung nagbabayad ng mortgage. Minsan diskarte yan dito And nung minsan nga pala, speaking of bahay and properties dito sa Canada, may nabasa akong comment, ang sabi doon sa comment na yon ay ganito: mayayabang yung mga nasa Canada, pero puro utang naman kayo dyan. Yung sabi, may halong ewan ko, galit galit yata si kabayan high blood Hindi ko alam kung bakit, nire-recall ko yung mga videos ko. Siguro wala naman akong sinabi na pinagyayabang ko yung bahay ko, pinagyayabang ko yung sasakyan ko. Dito naman po sa Canada, mga kababayan, para lang at least magkaroon kayo ng idea, yung sasakyan po, lalo na dito sa Edmonton and mostly sa Canada, kaya po kami kumukuha ng sasakyan is for one simple reason. It's not for luxury po. It is because it is a necessity here. Kailangan po talaga sasakyan dito.
At ito naman, nasabi ko na doon sa mga nakaraan kong vlog, na kung bago pa lang kayo dito sa Canada, I wouldn't recommend na kumuha kayo ng bagong sasakyan. Maaaring kayo ay kumuha ng second hand. So nasabi ko na po yan doon sa mga hindi pa nakapanood ng mga iba kong videos. Necessity po yan, hindi po luxury ang kumuha ng sasakyan. Yung iba lang kasi, kaya sila kumukuha ng bagong sasakyan, ng magandang sasakyan. Kasi dito po sa Canada, madali kang ma-approve pagka kukuha ka ng sasakyan. Kahit pa yung iba na nandito sa Canada with bad credit history, nakakakuha po ng bagong sasakyan. May mga lending companies po na inaalaw yun, yung mga yon. Kaya kami naman, katulad ko, nagkaroon po ako ng mga lumang sasakyan. Pero syempre habang tumatagal, nag-i-increase din naman ang sahod mo dito, nakakahanap ka ng ibang mga opportunities na mas mataas ang sahod, lalo na kung ikaw ay naging permanent resident na or maging citizen kayo dito sa Canada. Kung sumasahod ka naman ng maayos at kaya mo naman na kumuha ng bagong sasakyan, katulad ko po, kumuha ng bagong sasakyan kasi meron na akong ability and capacity to pay. Dito naman po, titingnan din ang credit history mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, maaari ka ring ma-approve kahit may bad credit ka. Ang problema lang, halimbawa't na-approve ka with a bad credit, is makakayanan mo bang bayaran at isustain yung pambayad mo ng sasakyan? Kung kaya mong isustain, di why not, diba? Ang masama po ay ito. Kung hindi mo na kayang magbayad ng mga kailangan mo, halimbawa, pagkuha mo ng sasakyan, tapos hindi mo kayang isustain yung pambayad doon, doon na po nagkakaroon ka ng problema. Ganon din naman sa paggastos dito ng mga credit card. Kaya nga po may tinatawag ditong good credit and bad credit. So, yung good credit po ay yung mga credits, utang na, teka lang mga kababayan, may emergency, may ambulance. So yung ambulance dito mga kababayan, binibigyan ng priority yan. Katulad niyan, nakikita nyo, tumatabi sila yung mga sasakyan or magpo-pull over ka para pagbigyan sila kasi emergency yan eh. Ganon din yung mga fighter, yung mga fire truck at saka mga police. Pagka nag-siren sila, kailangan mo silang pagbigyan. Halimbawa, nasa likuran mo, tatabi ka dapat. Or else, mafa-fine ka dito. So, speaking of good credit and bad credit, ano pong pinagkaiba nito? So, yung good credit is yung mga credit mo na meron kang ability to pay. Nagiging bad credit siya kung hindi mo na kayang bayaran. Etong mga credit card kasi mga kababayan, minsan nakakatukso yan eh. Dito po kasi sa Canada, ang mode of payment kadalasang ginagamit na pambayad is either credit card or debit card. Madalang po dito ang nagdadala ng cash. Bakit po? Anong dahilan? Para ipagyabang yung credit card nila? Hindi po. Kasi mas practical pagkagamit mo ay credit card or debit card. Kasi pag cash, minsan nasusuklian ka ng barya. Yung barya pag minsan hindi mo masyadong nagagamit, naiipon, dumarami, diba? Whereas credit card to the cent,
talagang magagamit mo siya. Kaya either credit card or debit card po ang ginagamit dito. And I would recommend, para hindi po kayo matabunan ng utang o dumami ang inyong utang na hindi mabayad-bayaran dito sa Canada, ay bayaran nyo po in full kung may capacity kayong magbayad. That's the key word. Paano po? Ang laki na po ng utang ko dito sa Canada. Halimbawa lang doon sa mga kababayan natin nandito. May paraan pa po ba para ma-reduce yung aking mga utang dito? Halimbawa po bibigyan ko lang kayo ng sample. Umabot na ng 100,000 yung inyong utang dito sa Canada. Meron po ba nangyayaring ganyan? Meron, mga kababayan. Dahil sa mga emergency reasons. Actually, meron po akong kaibigan na yung kanyang mother po pumunta dito under tourist visa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkasakit, na-ospital. Nung na-ospital, wala pong pambayad. Kasi po dapat ang mga tourist dito, kung halimbawa magtutur po kayo or magbi-visit kayo ng Canada, important po yung insurance. Or else, pagka ganung emergency, kasi ang insurance po is for emergency reasons di ba mga kababayan? Parang seatbelt po yan. Yung seatbelt, ginagamit mo yan parati tuwing magdadrive ka. Sinusuot mo. Pero rarely na ma-accident ka naman, di ba? Yan lang, yung iyong seatbelt will come in handy kung halimbawa nagkaroon ng accident. Doon mo na masabing, ay sayang, dapat pala nag-seatbelt siya. Doon na po magkakaroon ng use yung seatbelt. Kasi important po talaga yung seatbelt lalo na pag accident, or else lulusot ka dito sa salamin na to kung sakaling magkaroon ng insidente or accident. Ganon din po yung insurance. So, yung kaibigan kong yon, na-hospital yung kanyang mother, nagkaroon siya ngayon ng utang, umabot ng 100,000. Ano po yung ginawa niya? May mga kakilala po ako dito na companies na tumutulong do sa mga may malalaking utang. Sisingit lang ako, mga kababayan Singit buti pinagbigyan ako. Kasi construction zone nito Minsan, kahit ganitong construction zone, may mga nagmamadali katulad dyan. Overspeed na siya. Ako naman, I don't want to risk it na mahuli ka ng pulis kasi malaki din po babayaran nyo dito sakali na mahuli ka ng pulis. So ayan po, kung may kakilala kayo na may malaking utang dito at kailangan ng tulong, patutulungan po natin yung mga yan. Kasi actually meron na po kaming mga nakausap na nangangailangan ng tulong. At yung consultation po, libre naman po yan. Wala po kayong babayaran. Kung ayaw nyo, halimbawa sabihin nyo na okay, hindi ko gusto na magpatulong dito. Kasi syempre po, meron ding meron din naman pong fees. Syempre, ginawa nila yun ng paraan para ma-reduce yung inyong utang dito. May fees po dyan na babayaran kayo. Pero hindi po mabigat para pabigatan pa kayo. Hindi po. At kung gusto nyo makita yung mga sample ng mga natulungan, eto po, papakita ko po, konti lang para lang may idea kayo. Ito po yung ilan sa mga natulungan. At dun po sa website nila, ipoprovide ko rin po below, may mga tips po dun. May free ebook na madadownload nyo, mababasa nyo, para magkaroon po kayo ng idea
kung papaano ma-manage ang inyong mga finances. Gumugulong-gulong itong mic ko pasensya na po pa kababayan. So, ayan, yung iba nalulubog sa utang. And through statistics, ito po yung sabi. Reveals that almost half, 46% of Canadians are carrying at least some form of non-mortgage related debt. So totoo mga kababayan, na kami dito, may mga pagkakautang kami dito. Katulad po ng bahay. Yung bahay ko naman po, kaya po ako kumuha ng bahay dito sa Canada, dahil po yung aking binabayaran na renta dun sa isang townhouse dito, dadagdag ka na lang po ng konti, mas mabuti pang kumuha ka ng bahay. Konti lang po ang idadagdag nyo compared do sa renta ko dito, kasi medyo may kamahalan po pag nasa city kayo Kaya mas practical na kumuha ka na ng bahay. Dahil pagkuha mo ng bahay, una, sarili mo yung bahay. Pangalawa, nag-a-appreciate in value yung bahay dito. Na kung sakali, halimbawa lang mga kababayan, talagang ayaw mo magstay dito sa Canada. Pag nag-retire ka, gusto mo umuwi ng Pilipinas, di benta mo yung bahay mo. Pag nabenta mo yung bahay mo, yun yung retirement money mo. At ako naman po mga kababayan, naghuhulog pa rin po ako sa SSS. Mas maganda po maghulog rin kayo sa SSS mga kababayan kung nandito kayo, para may makukuha po kayong pensyon. Kasi doon sa dati kong trabaho, which is almost 9 years po ako sa Pilipinas, ang laki po nung naihulog nung company namin doon sa SSS ko. Kaya sabi ko, nung sinilip ko, laki pala rin ng pera ko sa SSS. So, kung eventually kailanganin ko yung perang yon, magagamit ko yun mga kababayan kahit naandito kayo sa Canada. Paano ko nasabi yan? Kasi yung nanay ko po, yung nanay ko naandito ngayon sa Canada, may pension siya na nare-receive through her Mastercard. Yung Mastercard niya, nagagamit niya ngayon dito sa Canada. So, in the event na mag-retire ka, kung meron kang halimbawa na naipon dito sa Canada na retirement savings plan, that's good. May makukuha ka. Pangalawa, kung may SSS ka, maganda rin. Pangatlo, sabi ko nga, kung may properties ka, benta mo. May pera ka, di ba? So yun po maganda, practicality wise. Kaya kung halimbawa, yung sabi niyo po na, oy, may bagong sasakyan, may bagong bahay, puro utang naman kayo dyan. Alam niyo po mga kababayan, ang important po sa lahat, hindi po masama ang utang. Ang masama, may utang ka na hindi mo mabayaran at nalulubog ka na sa utang. At kung sakali man na nalulubog ka sa utang, reach out mga kababayan. Reach out to me, kontakin niyo po ako. Hindi ko po kayo sisingilin mga kababayan. Yung ating magiging conversation will be private. Kasi bawal po yan na halimbawa papaalam mo yung pangalan ng umutang, na may kabayan tayo na may ganito kalaki ng utang. Ay hindi po, for privacy po yan. Confidentiality. Hindi natin i-share. Huwag po kayong mahiya na mag-reach out sa akin. At sa awat tulong ng Diyos, i-assist ko po kayo.
So yan lang po mga kababayan ha, sa mga usapang utang. That's it for me today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, marami pa tayong pag-uusapan. Mga jobs pala, kung naghahanap kayo ng trabaho dito sa Canada, mas madalas na po akong nag-a-upload ng mga videos ng mga trabaho sa aking Facebook page. So don't forget to follow po Soc de Mesa, open and close parenthesis, Soc Digital Media. Ilalagay ko po yung link below para ma-follow nyo po ako. Kasi may mga reels po ako doon na pinapalabas. A minute and 30 seconds lang naman po yun ng mga update ng mga trabaho. At ngayon nga, pag uwi ko ay mag-upload ako ng mga trabaho dito sa Canada. Kasi marami pa rin pong mga trabaho na pwede nyo pong applyan. And sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan po natin yung mga tungkol sa immigration. Ayos. Hanggang dyan lang. Samahan nawa kayo ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.